Maligayang pagdating sa isang masinsinang pagsusuri sa isa sa pinakaimportanteng paggalaw ng populasyon sa rehiyong Asia-Pacific sa kasalukuyang panahon. Sa unang tingin, parang mahirap paniwalaan ang paksa natin ngayon. Sa imahinasyon ng maraming tao sa buong mundo, ang New Zealand ay isang bansang halos perpekto. Malinis ang kapaligiran, maayos ang lipunan, maganda ang tanawin, ligtas ang mga komunidad, at tila may uri ng katahimikan na bihira ng matagpuan sa modernong mundo. Ito ang bansang madalas inilalarawan bilang ideal na lugar para magsimula ng pamilya, magpalaki ng anak at mamuhay ng may dignidad. Pero sa likod ng postcard image na iyon, may isang tahimik ngunit napakalalim na krisis na unti-unting sumisira sa pundasyon ng bansa. Sa nakaraang mga taon, lalo na nitong pinakahuling yugto, parami ng parami ang mga taga-New Zealand na nag-iimpake ng kanilang mga gamit at tumatawid sa Tasman Sea patungong Australia. Hindi ito simpleng paglipat ng trabaho. Hindi rin ito ordinaryong kwento ng mga taong gustong sumubok ng bagong kapalaran sa ibang lugar. Ito ay mas malaking palatandaan ng isang bansang nahihirapang panatilihin ang sarili nitong mamamayan, lalo na ang mga kabataang propesyonal, mga bihasang manggagawa, mga doktor, mga nurse, mga guro, at ang mga taong siyang dapat bumuo ng susunod na yugto ng pambansang pagunlad. Kapag ang isang bansa ay unti-unting nawawalan ng kabataang lakas paggawa at mga pinakamahusay na utak nito, hindi iyon simpleng estadistika. Yun ay indikasyon na may malalim na diferensiya sa loob ng ekonomiya at sa kabuuang sistema ng lipunan. Ang pag-alis ng mga taga-New Zealand papuntang Australia ay hindi lang kuwento ng mas mataas na suweldo sa kabilang pampang. Isa itong salaysay tungkol sa pagkadismaya, pagkapagod, at unti-unting pagkawala ng paniniwala na kaya pang ibigay ng sariling bayan ang kinabukasang inaasam ng ordinaryong mamamayan. Habang ang New Zealand ay patuloy na ipinapakita sa pandaigdigang entablado bilang huwaran ng kalidad ng buhay, ang realidad sa loob nito ay mas magulo at mas masakit. Tumataas ang gastos sa pamumuhay, nananatiling napakamahal ng pabahay, hirap humabol ang sahod sa aktwal na bilis ng pagtaas ng presyo, at sa maraming sektor, ang pakiramdam ng mga manggagawa ay parabang mas marami silang sakripisyo ngunit mas kaunti ang gantimpala. Samantala, sa kabilang banda, nakatayo ang Australia bilang isang napakalaking ekonomiyang rehiyonal na may mas mataas na sahod, mas malawak na merkado, mas malalim na kapital at mas agresibong estratehiya sa pag-akit ng talento. Kaya kung tutuusin, ang paglipat na ito ay hindi basta personal na desisyon ng bawat individual. Isa itong kolektibong boto ng kawalan ng tiwala sa direksyon ng sariling bansa. Upang maintindihan kung bakit nangyayari ito, kailangan nating tingnan ang pinakapayak ngunit pinakamabigat na usapin, ang halaga ng pamumuhay. Ang New Zealand ay isang bansang geograpikal na hiwalay, malayo sa malalaking sentro ng produksyon at pamilihan. Sa papel, ang pagiging malayo ay minsang naging biyaya. Naging proteksyon ito laban sa ilang kaguluhan ng mundo. Pero sa ekonomiyang nakasandal sa global supply chains, ang layo ay hindi simpleng distansya lamang. Ito ay gastos. Lahat ng inaangkat ay kailangang dumaan sa mas mahal na logistics, transport at distribusyon. Ang epekto nito ay hindi abstraktong konsepto na makikita lang sa ulat ng ekonomista. Ramdam ito sa grocery, sa kuryente, sa renta, sa materyales sa konstruksyon, sa gamot, at sa halos bawat item na kailangan ng isang pamilya sa araw-araw. Kapag ang ordinaryong mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng mas mahal para sa batayang pangangailangan, habang hindi naman kasing bilis ang pag-akyat ng kanilang kita, dahan-dahang nauubos ang kakayahan nilang mag-ipon, magplano at mangarap. Sa ganitong kondisyon, hindi nakakagulat na maraming tao ang nagsisimulang tumingin sa Australia hindi bilang banyagang bansa, kundi bilang mas praktikal na extension ng kanilang paghahanap ng disenteng buhay. Mas masakit pa rito ang usapin ng pabahay. Sa maraming bahagi ng New Zealand, lalo na sa Auckland at iba pang malalaking sentrong urban, ang presyo ng bahay ay umakyat ng lampas sa normal na kayang abutin ng karaniwang kita. Ang resulta ay isang henerasyon ng mga kabataan at batang propesyonal na halos hindi na makapasok sa pagmamay-ari ng bahay
Ang dating simpleng pangarap na magkaroon ng sariling tahanan ay naging napakahirap na proyekto na tila para na lamang sa mga ipinanganak na may malaking puhunan o sa mga pumasok sa merkado bago ito tuluyang sumabog. Para sa maraming kabataan, dalawang pagpipilian na lamang ang natitira. Una, magbayad ng napakataas na upa para sa maliit at minsan hindi maginhawang espasyo. Ikalawa, mangutang ng napakalaki at itali ang sarili sa dekada-dekadang pasanin. Kapag ang isang bansa ay hindi na kayang gawing makatotohanan ang pinakaordinaryong pangarap ng sariling mamamayan, doon nagsisimula ang matinding pagguho ng tiwala sa kinabukasan. Totoo, mahal din ang bahay sa Sydney o Melbourne. Pero sa kabuuang larawan ng Australia, may iba pang estado at lungsod na mas bukas ang posibilidad. Mas malaki ang merkado, mas marami ang oportunidad at mas nararamdaman ng maraming taga New Zealand na sa Australia kahit mahirap, may mas totoong tsansa silang makapundar. Ngunit hindi sapat na sabihing mahal lang ang buhay sa New Zealand. Ang mas mahalagang punto ay ito. Bakit hindi natatapatan ng sahod ang taas ng gastusin? Dito pumapasok ang mas malalim na suliranin ng produktibidad at istruktura ng ekonomiya. Ang New Zealand ay matagal nang umaasa sa mga sektor na mahalaga ngunit may limitadong value added sa pandaigdigang sukatan gaya ng agrikultura, dairy, turismo at ilang tradisyonal na industriya. Walang duda na malakas ang reputasyon ng bansa sa ilan sa mga larangang ito. Ngunit sa isang panahon kung saan ang pinakamalalaking kita at pinakamatataas na sahod ay nagmumula sa teknolohiya, advanced services, pagmimina, enerhiya at malalaking industriyang may global scale, nahuhuli ang New Zealand sa kakayahang magbigay ng kompensasyong katumbas ng mga pangunahing kakumpetensya nito. Sa simpleng paghahambing, ang isang engineer, electric worker, teacher, nurse, doktor, o kahit bihasang tradesperson ay maaaring kumita ng mas malaki sa Australia para sa kaparehong trabaho. Hindi lang kaunti ang agwat. Sa maraming kaso, sapat ang diferensiya para baguhin ang buong trajectory ng buhay ng isang pamilya. Kapag nadagdagan pa ito ng mas malawak na career ladder, mas malaking pension contributions at mas matatag na institutional support, natural na lumalakas ang hatak ng Australia. Isang sektor ang malinaw na nagpapakita ng pinakamatinding epekto ng pag-agos na ito, ang kalusugan. Ang pag-alis ng mga doktor, nurse at iba pang health professionals mula New Zealand patungong Australia ay hindi lamang labor mobility. Ito ay uri ng structural hemorrhage. Ang bansang gumastos sa edukasyon at pagsasanay ng mga profesional na ito ay unti-unting nawawalan ng bunga ng sarili nitong investment. Sa mga ospital ng New Zealand, tumitindi ang kakulangan sa tauhan. Kapag kulang ang nurse, humahaba ang pagod. Kapag kulang ang doktor, humahaba ang pila. Kapag humahaba ang pila, bumababa ang kalidad ng serbisyo at tumitindi ang frustration ng publiko. Kapag lumalala ang pressure sa loob ng sistema, lalo namang gustong umalis ng natitirang staff. Ito ang mapanganib na cycle na mahirap basagin. Sa kabilang panig, ang Australia ay may kakayahang mag-alok ng mas mataas na suweldo, mas maayos na kondisyon ng trabaho, mas modernong pasilidad sa maraming lugar, at maging relocation packages na sadyang idinisenyo para hikayatin ng mga profesional mula sa New Zealand. Para sa isang nurse na ubos na sa overtime at understaffing, ang alok mula Queensland o New South Wales ay hindi lamang dagdag sweldo. Para itong pinto palabas mula sa sistemang humihiling ng sobra ngunit nagbabalik ng kulang. Hindi naman aksidente ang lahat ng ito. May malinaw na strategic logic ang Australia. Sa panahon ngayon, alam ng bawat seryosong estado na ang pinakamahalagang kapital ay hindi lang mineral, lupa o daungan. Tao ang tunay na strategic asset. Ang bansang may kakayahang mag-akyat at magpanatili ng talento ay siyang mas may tsansang mangibabaw sa hinaharap. Kailangan ng Australia ng napakaraming manggagawa para sa infrastructure, mining, energy transition, public services, healthcare at digital economy nito. At sa lahat ng posibleng pagmula ng tao, ang New Zealand ang isa sa pinakamadaling kunan. Parehong wika, malapit ang kultura, malakas ang historical ties at napakadali ng legal pathway.
Hindi na kailangang magdaan sa mabigat na proseso ng pag-a-adjust na karaniwang kaharap ng mga immigrant mula sa malalayong bansa. Ang mga taga New Zealand ay maaaring pumasok, magtrabaho at makibagay sa Australia ng mas mabilis kaysa sa halos sino paman. Kaya mula sa pananaw ng Canberra, napakatalinong hakbang ang gawing target ang labor pool ng kapitbahay. Dito mahalagang balikan ang Trans-Tasman Travel Arrangement, ang espesyal na kasunduang nagbigay sa mga mamamayan ng New Zealand at Australia ng malayang paggalaw sa pagitan ng dalawang bansa. Noong una, ang ganitong kaayusan ay tila sagisag ng malalim na pagtitiwala at pagkakapatiran. Layunin nitong palakasin ang kooperasyon, palawakin ang oportunidad at buuin ang mas masiglang shared labor market. Ngunit habang lumipas ang panahon at lalong lumaki ang ekonomiyang Australiano kumpara sa New Zealand, ang kasunduang iyon ay naging parang isang bukas na highway na mas malakas ang agos sa isang direksyon. Sa technical na pananaw, pareho silang may access sa isa't isa. Ngunit sa aktwal na realidad, hindi simetriko ang atraksyon. Kapag mas malakas ang ekonomiya ng isang panig, mas natural na dito aagos ang tao. Kapag 3 oras na flight lang ang layo, walang language barrier, walang komplikadong visa process, at may instant access sa mas malaking kita, nababawasan ng husto ang emotional at legal friction na karaniwang pumipigil sa migrasyon. Ang dati sanang maganda at progresibong kasunduan ay naging mekanismong nagpapadali sa paglabas ng human capital mula sa mas maliit na ekonomiya papunta sa mas malaki. Mas lalong bumilis ang prosesong ito nang baguhin ng Australia ang patakaran sa citizenship para sa mga taga New Zealand noong 2023. Dati, maraming Kiwi sa Australia ang maaaring magtrabaho at manirahan roon, pero hindi ganap na nakakatamasa ng lahat ng benepisyong panlipunan. Sa praktika, marami sa kanila ang nagbabayad ng buwis, ngunit may limitadong access sa ilang mahahalagang safety net. Nang buksan ang mas direkta at mas malinaw na landas tungo sa Australian citizenship matapos ang ilang taon ng paninirahan, tinanggal ang isa sa pinakahuling psychological barriers sa permanenteng paglipat. Ang ibig sabihin nito ay hindi na pansamantalang desisyon ang pagpunta sa Australia. Nagkaroon ito ng malinaw na pangmatagalang direksyon. Ang dating tanong na, susubok lang ba ako roon, ay napalitan ng bakit pa ako babalik kung maaari na akong ganap na maging bahagi ng mas matatag na sistemang ito. Sa puntong iyon, hindi lang inaakit ng Australia ang mga bagong dating mula New Zealand. Pinipirmi rin ito ang napakaraming Kiwi na matagal nang naroon at dati ay may posibilidad pang bumalik sa sariling bayan. Para sa New Zealand, ito ay napakabigat na dagok dahil hindi na lamang ito usapin ng temporary loss. Ito ay demograpikong pagbabawas na may pangmatagalang epekto. Ang tunay na bigat ng pag-agos na ito ay makikita kapag tiningnan natin ang epekto sa fiscal at demographic structure ng New Zealand. Kapag umaalis ang mga taong nasa kanilang pinakaaktibong working years, kasama nilang umaalis ang buwis sa kita, ang kontribusyon sa ekonomiya, ang demand sa mga bagong negosyo, at ang enerhiyang karaniwang dala ng kabataang populasyon. Samantala, ang mga natitirang residente ay patuloy ring tumatanda. Ibig sabihin, sa mahabang panahon, tumitindi ang pressure sa pension system, healthcare services at iba pang public spending habang lumiit naman ang tax base na magpopondo rito. Ito ang isa sa pinakamapanganib na uri ng demographic trap. Habang mas maraming umaalis, mas humihina ang kakayahan ng Estado na panatilihing maayos ang serbisyo. Habang humihina ang serbisyo at tumitindi ang pressure sa buwis at gastusin, mas lalo namang nadaragdagan ang gustong umalis. Hindi ito mabilisang pagbagsak na parang bigla ang krisis sa bangko. Mas nakakatakot ito dahil mabagal, tuloy-tuloy at systemic. Parang unti-unting paglabas ng dugo mula sa katawan na sa una ay hindi pansin, pero sa kalaunan ay lumilitaw sa anyo ng panghihina, pagbagal at pagkawala ng kakayahang lumaban. Hindi rin maihihiwalay sa problemang ito ang usapin ng infrastruktura. Sa maraming taon, may pakiramdam sa New Zealand na hindi sapat ang lawak at bilis ng pamumuhunan sa mga pangunahing sistemang sumusuporta sa modernong urban life. Kapag mabagal ang transport network, tumataas ang hidden cost ng pamumuhay. Kapag kulang ang housing supporting infrastructure,
Nahihirapan ang mga lungsod na lumawak ng maayos. Kapag marupok ang ilang utility systems, bumababa ang kalidad ng araw-araw na buhay. Ang mga bagay na ito ay hindi laging headline material, pero malakas ang epekto sa desisyon ng tao kung saan siya maninirahan sa susunod na 10 taon. Sa kabilang banda, nagamit ng Australia ang mas malaking yaman mula sa resources, mas malalim na domestic market at mas malaking kakayahang pampiskal para pondohan ang malalaking proyekto sa transport, roads, urban expansion at public facilities. Sa mata ng ordinaryong pamilya, hindi lang ito usapin ng national budget. Ito ay tanong ng convenience, oras, commute, access, at kabuuang antas ng kaginhawahan. Kapag napansin ng tao na mas maayos ang takbo ng sistema sa Australia, nadaragdagan ang pakiramdam na doon mas madaling buuin ang pangmatagalang buhay. Sa panahon ng knowledge economy, mas nakababahala pa ang epekto nito sa teknolohiya at innovation. May talento ang New Zealand. May magagaling itong universidad, may kulturang marunong mag-eksperimento, at may mga komunidad na kayang magluwal ng mahuhusay na founder at researcher. Ngunit ang problema ay ang kakulangan ng sapat na laki ng merkado at lalim ng kapital upang suportahan ang mga kumpanyang gustong lumaki ng husto sa maraming pagkakataon. Kapag ang isang startup sa New Zealand ay nasa antas na ng seryosong scaling, kailangan itong humanap ng mas malaking merkado, mas maraming investor at mas malawak na ecosystem. Kadalasan, ang sagot ay Australia. Doon mas marami ang venture capital, mas malaki ang customer base, at mas malawak ang corporate network. Kapag lumipat ang kumpanya, sumusunod ang mga software engineer, data specialist, AI researcher, product manager, at iba pang skilled workers. Sa ganitong paraan, hindi lamang individual professionals ang umaalis. Umaalis ang buong innovation clusters. At kapag ang isang bansa ay nawawala ng kanyang emerging high-value sectors, lalo itong nahihirapang itaas ang productivity at wages. Ibig sabihin, lalong tumitibay ang dahilan ng susunod na batch ng kabataan para umalis din. Ngayon, maaaring itanong ng ilan, bakit hindi na lamang tapatan ng New Zealand ang sahod at benepisyo ng Australia? Sa teorya, simple ang sagot. Sa realidad, napakahirap. Mas maliit ang ekonomiya ng New Zealand, mas limitado ang tax base, mas makitid ang fiscal space, at hindi nito kayang makipag head-to-head sa isang bansang may napakalaking resource revenues at mas malawak na ekonomiyang nakasandig sa iba't ibang high-income sectors. Kapag nagtaas ng masyadong malaki ng sahod sa public sector, kakailanganin ng mas malaking pondo ang gobyerno. Kapag tinaasan ng buwis para pondohan ito, maaring lalo namang mabigatan ang natitirang mamamayan at negosyo. Kapag umutang ng malaki para sa infrastruktura at serbisyo, maaring magkaroon ng bagong pressure sa inflation at fiscal sustainability. Iyan ang structural bind ng Wellington. Hindi sapat ang political will lamang kung ang mismong economic architecture ay hindi nagpapahintulot ng madaling solusyon. Kaya maraming pulisiya ang nagiging pira-piraso, pansamantala at kulang sa lakas para baguhin ang direksyon ng buong sistema. Dito pumapasok ang mas malalim na krisis ng pamumuno at pananaw. Sa harap ng problemang ito, madalas na nakikita ng publiko ang mga leader ng New Zealand na tila nag-aalok ng mga bahagyang remedyo sa halip na malawakang rekonstruksyon. Ang usapin ng housing reform, market competition, infrastructure modernization, industrial upgrading, at human capital retention ay nangangailangan enjing matapang, pangmatagalan at minsan ay masakit na desisyon. Ngunit sa maraming demokrasya, lalo na sa mas maliliit na ekonomiya, mahirap itulak ang mga reformang may agarang political cost kahit malinaw ang pangmatagalang benepisyo. Kaya ang resulta ay kabiguan ng Estado na magpadala ng malakas na mensahe sa sariling mamamayan na may malinaw pang plano para sa hinaharap. Kapag ang kabataan at profesional ay hindi nakakakita ng compelling national story, mas madaling manalo ang mas konkretong alok ng Australia, mas malaking sweldo, mas malawak na oportunidad, at mas tuwirang pathway sa stable life. Kung ilalagay natin ito sa mas malawak na konteksto ng rehiyon, ang nangyayari sa pagitan ng New Zealand at Australia ay miniature version ng global war for talent.
Sa ika-21 siglo, hindi lamang lupa at teritoryo ang pinag-aagawan ng mga estado. Pinag-aagawan nila ang tao, lalo na ang taong marunong magtayo, magdisenyo, mag-imbento, magpagaling, magturo, at magpatakbo ng modernong institusyon. Ang Australia ay malinaw na may ambisyong manatiling dominanting middle power sa Indo-Pacific, may kakayahang suportahan ang military modernization, green transition, industrial expansion, at digital competitiveness. Para magawa iyon, kailangan ito ng sapat na populasyong produktibo at highly skilled. Hindi sapat ang natural increase lamang. Kaya mahalaga ang migrasyon. Sa puntong ito, ang New Zealand ay nagiging hindi sinasadyang reserve pool ng Australia. Ang relasyong dapat sanay patas at magkapatid ay unti-unting nagkakaroon ng di pantay na dynamic kung saan ang mas malakas na ekonomiya ay kumukuha ng disproportionate na pakinabang mula sa human capital ng mas maliit na kapitbahay. May isa pang epekto ang prosesong ito na mas mahirap sukatin ngunit napakalalim. Ang epekto sa pambansang sikolohiya at identidad. Kapag halos bawat pamilya ay may kaanak, kaibigan o dating kaklase sa Australia, nagbabago ang kolektibong imahinasyon tungkol sa kinabukasan. Unti-unting nabubuo ang ideya na ang tunay na profesional na tagumpay ay nasa kabila ng dagat. Ang New Zealand ay nagiging lugar ng pagpapalaki, paghuhubog at paghahanda, habang ang Australia naman ang nakikitang dulo ng ambisyon. Ito ay mapanganib para sa isang bansa. Dahil ang lakas ng isang estado ay hindi lamang nasusukat sa GDP o exports, nakasalalay rin ito sa kakayahan nitong paniwalain ang sarili nitong mamamayan na may saysay ang manatili at makibahagi sa pambansang proyekto. Kapag ang pinakamasigla at pinakamalikhain nitong mamamayan ay naniniwalang ang pinakamahusay na yugto ng kanilang buhay ay dapat ilaan sa ibang bansa, dahan-dahang humihina ang moral core ng lipunan. Sa matagal na panahon, pwede itong magbunga ng mas konserbatibong ekonomiya, mas mababang antas ng innovation at mas manipis na confidence sa sariling kapasidad bilang independenteng bansa. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nangangahulugang walang pag-asa ang New Zealand. Ngunit kung may pag-asa man, hindi ito manggagaling sa kosmetikong pagbabago. Kailangan itong tanggapin na ang problema ay hindi simpleng bad luck o temporary cycle lamang. Structural ang krisis, kaya structural din dapat ang lunas. Kailangang tutukan ang pagpapababa ng halaga ng pamumuhay sa pamamagitan ng mas malakas na kompetisyon sa retail at construction inputs. Kailangang pabilisin at paluwagin ang mga reforma sa land use at urban planning upang tumaas ang supply ng pabahay. Kailangang magkaroon ng mas malinaw na industrial strategy na hindi lamang umaasa sa tradisyonal na lakas ng bansa, kundi gumagawa ng mga bagong high-value sectors na may kakayahang magbayad ng mas mataas na sahod. Kailangang palakasin ang infrastruktura hindi lang bilang proyekto kundi bilang batayan ng mas produktibong ekonomiya. At marahil pinakamahalaga sa lahat, kailangang maibalik ang pakiramdam ng mga mamamayan na may malinaw at kapani-paniwalang kinabukasang naghihintay sa kanila sa loob ng sarili nilang bayan. Ang paglipat ng mga taga-New Zealand sa Australia ay hindi simpleng kwento ng mas malaking sahod sa mas malaking bansa. Isa itong malalim na paghatol sa kakayahan ng isang estado na protektahan, alagaan at bigyan ng dahilan ang sariling mamamayan upang manatili, habang ang Australia ay matalinong ginagamit ang lakas ng ekonomiya at pulisiya upang palakasin ang sarili nitong demographic at strategic position. Ang New Zealand naman ay nahaharap sa mapait na katotohanan na hindi sapat ang magandang imahe, likas na ganda o internasyonal na reputasyon kung hindi kayang tiyakin ang praktikal na kinabukasan ng ordinaryong tao. Ang pinakamalaking panganib sa New Zealand ay hindi lamang ang pagliit ng populasyon o pagkawala ng ilang profesional. Ang tunay na panganib ay ang unti-unting pagkasanay ng buong lipunan sa ideya na normal na umalis ang mga pinakamahusay. Kapag iyon ang naging bagong kultura, mas lalo itong mahirap baligtarin. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung bakit umaalis ang mga Kiwi. Ang mas mabigat na tanong ay ito: ano ang kailangang mangyari para gusto nilang manatili? Dahil hanggat ang sagot ng New Zealand sa tanong na iyan ay malabo,
kulang o hindi ka panipaniwala, magpapatuloy ang agos. Magpapatuloy ang pag-alis ng mga nurse, doktor, guro, engineer, coder, tradespeople at kabataang naghahanap ng mas maayos na kinabukasan. Magpapatuloy ang pagnipis ng tax base, pagbigat ng burden sa mga maiiwan at paghina ng pambansang kapasidad. At habang nangyayari iyon, lalo namang lalakas ang Australia bilang sentrong humihigop ng talento sa Timog Pasipiko. Ang krisis na ito, sa makatuwid, ay hindi lamang labor issue. Isa itong geopolitical reality na humuhubog sa balance of human capital, economic momentum at strategic weight sa pagitan ng dalawang magkalapit ngunit hindi magkapantay na bansa. Kung walang malalim at matapang na reforma, maaring manatiling napakaganda ng New Zealand sa panlabas at siglang kailangan upang manatiling tunay na malakas na bansa sa hinaharap.